Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakaranas ng pinakamalaking epekto ng kolonyalismo dahil sa haba ng pananatili ng Espanya rito mula nang ito ay marating ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1521. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, ating balikan. Tama o mali? Si Ferdinand Magellan ay isang Espanyol. Mali. Walang nakabalik sa mga dalang barko ni Magellan. Mali. 5 barko ang nagdala sa pangkat ni Magellan sa paglalayag. Tama. Maraming ekspedisyon pa ang sumunod patungong silangan pagkatapos ng ekspedisyon ni Magellan. Tama. Naging madali para kay Magellan na ikayatin ang lahat ng mga pinunong pinuntahan na kilalanin ng kapangyarihan ng Espanya. Mali. Bagamat hindi nagtagal si Magellan sa Pilipinas dahil tinalo ito ng pangkat ni Lapu-Lapu, hindi ito naging dahilan upang hindi ituloy ng Espanya ang pagnanasang sakupin ang bansa. Isinulong ni Philip II ang ekspedisyong Legazpi upang sakupin o gawing kolonya ang Pilipinas. Ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang bansa sa pamamagitan ng pakikipagsanduguan sa mga lokal na pinuno at paggamit ng dahas. Itinayo ang unang pamayanang Espanyol sa Cebu noong April 27, 1565. Mula rito ay sinakop din ang iba pang lupain tulad ng Maynila na itinuturing na isa sa pinakamagandang daungan at sentro ng kalakalan sa Asya. Ano-ano nga ba ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas? Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Word hunt. Ito ang ginamit na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ay ipinatupad sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador sa kolonya bilang puno ng administrasyong kolonyal. Representative colonial. Ang gobernador ang siyang nangangasiwa sa pagtatalaga ng batas, pagbubuwis at nagdedesisyon sa mga bagay na nakaaapekto sa kolonya. Si Lopez de Legazpi ang nagsilbing unang Spanish governor ng Pilipinas. Ito ang proseso kung saan ang isang pangkat ng tao ay nag-aangkop o nagiging bahagi ng ibang kultura. Asimilasyon. Ang Pilipinas ay tuwirang pinamahalaan ng mga Espanyol simula noong 1565. Gabay ng patakarang asimilasyon, ipinangaral ng mga misyonerong Espanyol ang kanilang relihiyon, sining, eskultura, pagpipinta, musika at pati na ang pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Sa ganitong paraan, nakuhang mapangibabaw ng mga Espanyol ang kanilang lahi sa bansa. Ang mga Espanyol din ang umukupa sa matataas at mahalagang posisyon sa simbahan at pamahalaan. Itinalaga ng Hari ng Espanya bilang kanyang kinatawan sa Pilipinas ang Gobernador General. Sentralisadong pamamahala. Dahil sa malayo ang Espanya, ang Pilipinas ay pinamahalaan ng Hari ng Espanya sa pamamagitan ng Viceroy o Gobernador ng Mexico na noon ay kolonya rin ng Espanya. Ang Viceroy ay nanungkulan sa ngalan ng Hari ng Espanya. Nang makamit naman ng Mexico ang kasarinlan noong 1821, inorganisa ng mga Espanyol ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General, na siya ring namuno sa Royal Audiencia na siyang korte ng Espanya pati ng imperyo nito. Pinailalim ang Pilipinas sa 2 uri ng pamamahala, ang Alcadya na pinamunuan ng Alcalde Mayor at ang Korehimiento na pinamunuan ng Korhidor. Ang Alcadya ay para sa mga lugar na mapayapa na
habang ang korehimiento ay sa mga lugar na kailangan pang patahimikin. Upang mas mapadali ang pagsulong ng mga patakaran at mga batas ng Spain, ibinukas nila sa mga tradisyonal na pinuno ang posisyon ng gobernadorcillo at cabeza de barangay. Binigyan sila ng mga pribilehiyo at karapatan na sa kalaunan ay lumikha ng dibisyon sa pagitan ng mga tradisyonal na pinuno ng mga Pilipino at ng mga ordinaryong Pilipino. Nawalan ang mga ordinaryong Pilipino ng mga namumuno na mga ngalaga ng kanilang kapakanan at magbubuklod sa kanila upang maitaguyod ang kanilang mga mithiin at karapatan. Ito ay isang mahalagang dahilan kung bakit nagtagal ang paghahari ng mga Espanyol sa Pilipinas ng higit sa 300 taon. Ngunit kahit nabigyan ng pagkakataon ng mga Espanyol ang mga tradisyonal na pinuno na makilahok sa mga pamahalaang kolonyal, hindi sila binigyan ng pagkakataon na umangat sa mababa nilang pwesto. Bagamat naglilingkod ang mga ito sa mga Espanyol, hindi sila tunay na tinanggap ng mga Espanyol bilang kanilang kapantay. Ito ang sapilitang paglipat ng maliliit at magkakahiwalay na tirahan sa isang higit na malaking bayan. Reduksyon. Kinakatawan nito ang isang pamayanan at karaniwang nagsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan ng isang pamayanan kung saan nagtitipon-tipon ang mga Pilipino sa pang-araw-araw na interaksyon o espesyal na pagdiriwang. Plaza Complex. Sinimulan din ng mga Espanyol ang sistemang reduksyon at plaza complex kung saan ang mga katutubong naninirahan sa maliliit at magkakahiwalay na pamayanan ay sapilitang inilipat sa mga tirahang malapit sa simbahan na naging mga bayan o poblasyon. Ito ay kanilang ginawa upang mapadali ang pamamahala sa mga katutubong pinagsama-sama sa pagbuo ng isang poblasyon kung saan dinig ang tunog ng kampana ng simbahan. Isang sistemang feudal kung saan ang isang bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito ay ipinagkaloob sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang mga serbisyo sa hari. Encomienda. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Tributo. Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang edad 16 hanggang 60 sa loob ng 40 araw sa mga proyektong pampamayanan. Polo y Servisyo. Kabayaran sa mga Espanyol kapalit ng hindi pagtatrabaho ng mga Pilipino. Palya. Itinatag ni Jose Vasco y Vargas, sa ilalim nito aakuin at kokontrolin ng pamahalaan ang pagtatanim, pagbebenta at pangangalakal ng tabako sa mga piling bahagi ng Pilipinas. Monopolyo. Ito ay tumutukoy sa sapilitang paglipat ng maliliit at magkahiwalay na tirahan sa isang higit na malaking bayan. Reduksyon. Pinakamataas na pinuno sa Pilipinas na itinalaga ng Hari ng Espanya. Gobernador General. Ito ay tumutukoy sa prosesong pagpapatanggap ng kulturang Espanyol sa mga Pilipino. Asimilasyon. Sa patakarang ito ay sapilitang pinagbabayad ng buwis ang mga katutubo. Tributo. Paraan ng mga Espanyol sa pananakop sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan na iinom ng alak ang lokal na pinuno at pinunong Espanyol na hinahaluan ng kani-kanilang dugo. Sanduguan. Magtala ng mabuti at di mabuting epekto ng mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa pamumuhay ng mga katutubong populasyong Pilipino.
Hindi nagtagumpay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa buong kapuluan. Ang timog na bahagi ng kapuluan ay nanatiling malaya sa kontrol ng mga Espanyol. Nanatili silang mga Muslim at nagpatuloy na ipinaglaban ang kanilang natatanging kultura at relihiyon. Gayon din ang mga pangkat etnikong naninirahan sa mga bulubundukin ng Hilagang Luzon. Ang mga Ifugao at mga Kankanai ay nanatiling malaya mula sa panghihimasok ng mga Espanyol. Malaking hadlang para sa mga Espanyol ang mahirap marating ng mga pamayanan dito. Tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Anong gusali ang naging sentro ng pueblo na siyang nagsilbing himpilan ng Kristyanisasyon sa tiyak na puok? Simbahan. Alin sa mga patakaran na ipinatupad ng mga Kastila sa Pilipinas noon ang makikita pa rin ang pagkakahawig ng konsepto sa sistemang pang-ekonomiya natin ngayon. Tributo. Alin sa sumusunod na mga epekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ang maituturing na mabuti? Umusbong at tumindi ang damdaming makabansa ng mga Pilipino. Ano ang naging bunga sa pamumuhay ng mga katutubong Pilipino ang ipinatupad ng mga patakaran ng mga Espanyol? Naging mahirap para sa mga katutubo ang mabuhay. Bakit sapilitang inilipat ng mga Espanyol ang mga katutubong Pilipino sa kabayanan? Upang mapadali ang pagsakop sa mga katutubong Pilipino. Dahil sa labis na paniniil ng mga Espanyol, pag-angkin sa mga lupain ng mga katutubo at sapilitang pagpapaangkop sa relihiyong Katolisismo, ang mga Pilipino ay nag-alsa laban sa mga dayuhan. Ang mga pag-aalsang ito ay ibinunsod ng paghahangad na makalaya upang mapamahalaan ng sarili, gayon din ng mithiing mapanatili ang nakagisnang kultura at gawi ng pamumuhay. Ilan sa daang pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino bilang patunay ng pagmamahal sa kalayaan at kakayahang tumalima sa hindi makatarungang pagtrato ng mga dayuhang Espanyol ay ang pag-aalsa laban sa polo y serbisyo, pag-aalsa laban sa tributo, pag-aalsa laban sa pag-aangkin ng mga Espanyol ng lupain ng mga katutubong Pilipino at pag-aalsa kaugnay ng relihiyon. Pag-aalsa na pinamunuan ni Dagami, 1565, naganap sa Leyte. Ito ang nagpasimula ng unang pagpapamalas ng hindi pagsang-ayon ng mga Pilipino sa pamamalakad ng mga Espanyol sa bansa. Pag-aalsa ng mga Kapampangan, 1585, na pinamunuan ni Don Nicolas Panganiban. Ito ay naganap bunsod ng nadamang pang-aabuso ng mga enkomenderong Espanyol. Pag-aalsa na pinamunuan ni Agustin Sumuroy, 1649 to 1650. Ito ay naganap sa Palapag, Hilagang Samar na ibinunsod din ng hindi makatarungang pagpapatupad ng sistemang polo y serbisyo, kung saan ang mga katutubo ay pinadadala pa sa malalayong lugar, tulad ng mga paggawaan ng barko sa Cavite at iba pang lugar. Pag-aalsa laban sa tributo, 1589, na naganap sa mga kasalukuyang lalawigan ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang mga katutubo ng rehiyon na binubuo ng mga Ilocano, Ibanag at iba pa ay nag-alsa bunsod ng pang-aabuso sa pangongolekta ng hindi makatarungang buwis. Pag-aalsa ni Palaris, 1762 to 1765, na pinamunuan ni Juan de la Cruz Palaris, na kilala rin bilang Pantaleon Perez ng Bilalotongan, Pangasinan. Ito ay naganap bilang protesta sa pagpataw ng tributo sa mga katutubo. Agraryong pag-aalsa, 1745 to 1746, na naganap sa kasalukuyang Calabarzon,
partikular sa Batangas, Laguna at Cavite at Bulacan, kung saan inangkin ng mga Espanyol ang mga minanang lupain ng mga katutubo na nagsimula sa Lian at Nasugbo, Batangas. Pag-aalsa na pinamunuan ni Pedro Ladja, 1643, isang Moro mula Borneo na itinuring ang sarili bilang isa sa angkan ni Lacandula. Si Pedro Ladja ay nanirahan sa Malolos noong 1643 at ikinagalit ang pag-aangkin ng mga Espanyol sa kanyang lupain sa Malolos. Pag-aaklas ni Tamblot, isang babaylan sa Bohol. Ito ay kaagad ding ipinagbawal ng mga Espanyol. Ang babaylan ay individual na may kakayahang mamagitan sa daigdig ng mga espiritu na may sariling gabay at kakayahang makapanggamot, manghula at makabatid ng hinaharap o pangyayari. Pag-aalsa ni Bancao, 1621 to 1622. Isang datu mula sa Carigara, Leyte. Ito ay pag-aalsa laban sa pagpupumilit ng mga Espanyol na mapabago ang pananalig ng mga mamamayan sa kanilang lugar. Pag-aaklas ng mga Itneg, 1625 to 1627, na pinamunuan ni Miguel Lanab at Akabahan. Sila ay nagmula sa tribo ng Mandaya ng Kapinatan, Hilagang Kanluran ng Cagayan. Pareho silang bininyagang Katoliko, ngunit labag ito sa kanilang kagustuhan. Noong 1872, ang tatlong pari na sina Father Mariano Gomez, Father Jose Burgos at Father Jacinto Zamora ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kanilang ipinaglaban, ang pagkakapantay-pantay ng lahat sa harap ng simbahan. Nagsilbi itong mitya para sa mga pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Bagamat dati nang nagkaroon ng ganitong mga pag-aalsa, ito ang naghudyat ng simula ng pagkakaisa ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Sa pagkakataong ito, nahati ang hanay ng mga Pilipinong nagsulong ng pagbabago. Ang isang grupo ay ang mga reformista na naniwalang kaya pang mabago ang pamamalakad ng mga Espanyol sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Ang isa namang grupo ay ang mga revolusyonaryo na naglayong wakasan ang paghahari ng Spain sa Pilipinas gamit ang dahas kung kinakailangan. Ang isa sa pinakatanyag na reformista ay si Jose Rizal. Malaki ang kanyang naiambag upang mamulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat na aklat, nobela, mga tula at artikulo. Ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo ay dalawa sa pinakatanyag niyang nobela na naglantad ng kabulukan ng sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol at ang malawakang pang-aabuso at pang-aapi sa mga Pilipino. Kasama ni Jose Rizal si Graciano Lopez Haina na tagapaglathala ng La Solidaridad, si Marcelo H. Del Pilar at si Mariano Ponce. Habang masigasig na isinulong ng mga propagandista ang kanilang mga layunin sa Spain, nabuo naman ang hanay ng mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Buo ang pananalig ni Bonifacio na hindi na sapat ang pakikiusap, pagninikluhod at pagsusumamo para sa pagbabago. Itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Noong 1892, sa isang lihim na samahang naglayong patalsikin ang mga Espanyol sa Pilipinas upang maitatag ang kasarinlan sa pamamagitan ng isang revolusyon at makabuo ng isang republika. Naglathala ito ng sariling pahayagan, ang kalayaan, upang palaganapin ang mithiin ng samahan. Natuklasan ng samahan ng hindi inaasahan at napilitan silang ilunsad ang revolusyon noong 1896. Sa kasagsagan ng revolusyon, nahati sa dalawang paksyon ang mga revolusyonaryo. Sa isang panig ay ang magdiwang
na pinamunuan ni Mariano Alvarez, at sa kabilang panig naman ay ang Magdalo na pinamunuan ni Baldomero Aguinaldo, pinsan ni Emilio Aguinaldo. Noong 1897 sa Tejeros Convention, binuwag ang katipunan at nagtatag ang mga revolusyonaryo ng isang republika at nahirang si Emilio Aguinaldo bilang pangulo. Bagamat lokal at hiwa-hiwalay ang mga pag-aalsang ito, malinaw na naipamalas ng mga Pilipino ang kanilang paglaban sa hindi makatarungang pamamalakad ng mga kolonyalistang Espanyol. Hindi man naging matagumpay ang mga pag-aalsang ito, ay nagkaroon ito ng mahalagang bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng bansa at higit sa lahat sa diwa ng pakikipaglaban na hindi naglaon ay nagpaningas ng higit sa malawakan at matagumpay na kilusan para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas noong ika-19 at ika-20 siglo. Bayaning Pilipino, ipinagmamalaki ko. Namuno sa pinakamahabang pag-aalsang naganap laban sa Kastila. Francisco Dagohoy. Gumamit ng sagisag na Plaridel. Marcelo H. Del Pilar. Sumulat ng nobelang Noli at El Fili. Jose Rizal. Ama ng Himagsikan. Andres Bonifacio. Utak ng Revolusyon. Apolinario Mabini. Pagnilayan, bakit hindi naging matagumpay ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Ano sa palagay mo ang naging kahalagahan ng mga pag-aalsang ito sa kasaysayan ng kasarinlan ng Pilipinas?